Hello everyone! If you're watching this video, meaning nasa last leg ka na ng iyong petition, malapit na ang iyong interview schedule sa US Embassy. If you're new to my channel, don't forget to hit like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga vlogs. And please, share this to your family and friends. Hello everyone! Welcome back to my channel, and for today's vlog, we're gonna talk about my parents' experience sa kanilang interview sa US Embassy. So, stay tuned lang kayo dyan, guys. Hello everyone! So, last time, pinag-usapan natin about yung interview preparations ng aking mga parents, and nakapasa na rin sila sa kanilang sputum, and nagkaroon na rin sila ng vaccine from St. Luke's. So this time, since papalapit na ang kanilang interview schedule sa US Embassy, ay kailangan na nating i-ready ang ating mga pamilya para sumagot sa mga interview questions ng consul. Para sobrang prepared sila pagdating nila ng US Embassy. Okay, so last April 4 of 2024, I got an email from US Embassy Manila, and binigay nila yung mga list of important documents na need asikasuhin. So, nandiyan ang DS-260, kailangan tapos na medical examination, valid passport, photographs, ayan, and mga civil documents, ang kanilang PSA birth certificate, nandyan din. And makikita nyo, nandyan yung valid police clearance and humihingi ng NBI, aka from my mom. Okay, so another backstory regarding dun sa aking petition. Actually, along the way ng pagpaprocess ko ng petition, medyo nagkaroon ako ng problema sa NBI ng mom ko. Hindi lang ako ang naka-encounter ng ganitong problema. Marami rin palang nagpipetition ang naka-encounter ng ganitong problema. Kasi yung mom ko, meron siyang AKA. Ayan, kasi nagkaroon ng parang konting correction doon sa kanyang birth certificate. So, dun sa birth certificate niya, yung pangalan ng mom ko ay parang hindi mo maintindihan kung I ba yun or E, kasi ang name ng mom ko ay Imelda. So, hindi maintindihan kung I ba yun or E. So, ang nakalagay sa birth certificate ay Imelda. But, hindi yun yung ginagamit niya na name, of course, yung letter I.
So, pero pinakorek na yun ng mom ko, wala nang problema. Meron ng annotation dun sa baba ng birth certificate. But the thing is, yung NBI, syempre, meron silang record na parang meron kang AKA. AKA meaning may alias, di ba? Also known as. Yun yung AKA meaning. So, kailangan, tawag nito, kumuha siya ng NBI with AKA. Nag-e-exist pala yun na kailangan kukuha ka ng NBI with AKA. So, yun. Actually, naging blessing in disguise pa nga na nagkaroon ng sputum yung parents ko para naasikaso ko talaga tong NBI dahil kung hindi sila nasputum tapos parang mararush ako, hindi ko maaayos tong NBI ng mom ko. So ayun nga, nagkaroon nga ng AKA. Buti dun sa dad ko wala namang problema. It's just my mom. So, actually, pinakuha ko yung mom ko ng updated na NBI. Syempre, like, ang tagal ko nang final ng petition, 2022 pa. So, ang nakuha nilang NBI pa dati, syempre, 2023 and 2024 na ngayon. So, they need to have a recent copy of NBI. Kaso nga lang, yun nga, nung pinakuha ko yung mom ko and sinabi ng mom ko na nung sinabi ko sa mom ko na she needs to have NBI AKA, so yung pinuntahan na NBI ng mom ko ay NBI Rodriguez Montalban. So sa NBI Rodriguez Montalban, sabi nila hindi daw nila alam yon. I don't know kasi dapat they have this protocol na alam nila, 'di ba? Dapat din ng mga tao sa mga branches ay knowledgeable din. Sa akin lang knowledgeable sa mga ganitong mga bagay, paperworks. So, ayun, hindi daw nila alam, okay naman daw yung NBI since nga, yun nga, may kapangalan kasi nga may hit din yung sa pangalan ng mom ko. Kaya medyo may konting problema din. So, pagka every time na kumukuha ng NBI yung mom ko, like, after a week, saka pa lang marirelease yung NBI. So, ayun nga, pinakuha ko siya ng bagong NBI and sa nababasa ko dun sa GC namin na ang kailangan talagang NBI is NBI with AKA. So, since hindi siya na-issuehan ng NBI, ang ginawa ko ay, pinapunta ko yung parents ko. So, after ng medical nila sa St. Luke's ng vaccination, pinapunta ko sila doon sa NBI main, sa NBI Taft. Para doon sila kumuha ng NBI with AKA. So, ayun na nga. Pagdating nila doon sa NBI ay nagbayad sila. And then, for releasing na yung NBI ng nanay ko doon sa main for releasing. Kaso, nung i-release na, tinanong nung employee doon sa window ng NBI is kung para saan yung NBI with AKA niya. Siyempre, ang sinabi ng mom ko ay para sa visa processing. Ang kaso, etong NBI Manila, hindi sila nag-i-issue ng NBI AKA hanggat walang letter from the US Embassy. Which, iyon yung ina-avoid ko. Yung letter na yon. So, ano nga ba yung letter na yon? So, yung letter na yon ay ina-avoid ng lahat ng mga nagpipetisyon. Kasi, etong letter na to, yung nagpapatagal pa, isa pa sa reason na nagpapatagal ng petisyon, ay yung tinatawag na 221G. Pagka na-issuehan ka ng 221G, let's say, interview mo na. And then, okay ka na. Feeling mo okay ka na sa mga documents mo. But then again, pagka-interview mo, after na interview mo, inissuehan ka ng 221G. Meaning, that 221G document is
meron kang kulang na dokumento. So ako, bilang sobrang ma-OCD sa lahat ng bagay, talagang gusto ko, pagpunta nila doon, planchado. When they go to their interview. Gusto ko talaga planchado ang lahat. Ang kaso, dahil nga dito sa NBI, aka ng nanay ko, which eto yung nagpapataas ng anxiety ko, is hindi in-issue ng NBI main ang NBI with aka ng nanay ko kahit na merong letter na kailangan to sa interview, the NBI aka, hindi nila in-issue kahit nabayad na. So ako, I was stressing out na, oh my God, bakit ganun? Bakit hindi nila maasikaso, hindi nila ma-issue yung NBI with AKA. So, ang parents ko ay umuwing luhaan at wala pa ring NBI AKA. Malapit na ang interview. Ang interview ay July 3. So, nagbabasa pa rin ako ng mga sinishare nila doon na meron daw na kumuha ng NBI with AKA na sa Dagupan. So, taga-Tarlac si ate, tapos sa Dagupan pa kumuha, may mga ganon. May nabasa din ako na nag-i-issue daw ng NBI AKA sa NBI Mandaluyong. Ayun, so ako talagang sobrang ngarag na kasi I was thinking about their interview schedules. Gusto ko planchado, gusto ko maayos ang interview schedule ng parents ko, na hindi na sila i-issuehan ng 221G kasi tatagal pa yung petisyon. Ayun, so sobrang ngarag na nga ako. And talagang sabi ko, last resort, talagang nahihiya na rin ako sa parents ko dahil alam kong napapagod na rin sila sa pag-aasikaso ng mga paperworks. Dahil kumuha na nga sila ng NBI sa Rodriguez Montalban. And sabi ko, eto talaga last resort. Pagka hindi na talaga sila nakakuha dito, talagang sige, wag na. I-embrace ko ng 221G. So, pinapunta ko sila sa NBI Marikina. I only have 1 week left. My parents and I, we only have 1 week left para maayos ang mga papeles. Especially this NBI AKA. Talagang ito yung nagpasakit ng ulo ko. The entire process. As in. So, sa lahat po with the same case, like I do, na yun nga, the NBI AKA. Kasi hindi i-issue ng TAF, NBI TAF, ang AKA hanggat walang paper from the embassy. So, nagpunta ang parents ko, pinapunta ko sila sa NBI Marikina branch, sa Riverbanks. So, like, we were hoping and praying na sana ma-issuehan sila ng NBI with AKA, yung mom ko. And, thankfully, na-issuehan ng NBI AKA ang mom ko. And, ang nakakatawa pa nun ay, nakuha ng mom ko ang kanyang NBI AKA July 2. Tapos, ang interview ng parents ko ay July 3, the following day. So, talaga naman medyo nakahinga-hinga na ako ng konti. Nabawasan yung anxiety ko and stress. Kaya lang. So, ayun na nga. Nakakuha ng NBI with AKA sa Marikina. Thank God. And iniskan na ng pinsan ko yung NBI, sila na sa email ko para mai-upload ko din sa system ng SEAC. So, pagtingin ko, sabi ko, bakit ganon ang address? Kasi syempre, gusto mo perfect para hindi ka na nag-worry na baka ma-issuehan ka ng 221G. So, pagbalik nung NBI, nung
binabasa ko na. Ang nangyari ay, so, ayun na nga, yung address naman ng residential address naman namin sa Pilipinas, ang medyo last minute, nagkaroon talaga ako ng anxiety. Kasi, yung address ng mother ko, meron siyang Saint, kasi ang address nila is like Block 5, Lot 8. Tapos, walang Saint yun. Kasi, yun yung dating, alam ko talaga, na walang address. Walang street name. That's it, street name. Kaso, parang bago lang pala yun. But the thing is, like, yung dalawang IDs ng nanay ko ay parehas may street name. And, yun sa tatay ko naman, walang street name. So, medyo okay yun sa tatay ko kasi yung finilapan ko na application is wala rin namang street name ako nilagay. Kaya medyo nangarag din ako last minute. Talagang sobrang ngarag-ngarag to the highest level ang admin. Sobrang wala. Sabi ko, bahala na. Nagawa ko na lahat. Bahala na pagdating nila sa interview. So, ayun. Ito na po. Interview schedule na nila. So, July 3, ang kanilang interview. And 6:30 a.m. ang kanilang appointment. So, prior to the interview, habang nag-aasikaso sila ng papers, pinapractice ko na sila sa kanilang mga isasagot sa consul. Just in case. Sa mga gusto po magtanong, pwede naman po kayong mag-ask ng interpreter kung medyo feeling nyo is like alanganin, di ba? Huwag po kayong mahihiya na mag-ask ng interpreter, okay lang po yun. But dun sa parents ko, sabi ko sa kanila, just be very confident. Siguro naman simple English lang din naman yun. So, kayang-kaya nila. And I think they're so confident enough naman na na magsalita ng English in a bit. So, ayun. Lagi ko silang pinapractice kasi dapat kabisado ng pinipetisyon nyo ang address. Ayan. Syempre, bukod dun sa kanilang personal background, like their name, mother's maiden name, or mother's name, and then the birthdays, everything. Syempre, yung background ko, di ba? Like, kung anong address ko dito, kung gano'n na ako katagal dito sa US, kung kailan ako huling umuwi ng Pilipinas, kung anong trabaho ko dito sa US, kung ano ang position ko dito sa work ko, and so on, marami pang iba. So, kailangan alam niya ng applicant. Siyempre, para yung hindi ba nagbabakil pag sumagot sa consul. Hence, malapit na ang interview. Almost everyday na kaming nagpa-practice para ma-familiarize yung parents ko pagdating nila doon sa embassy at para hindi na rin sila kabahan. Kasi actually, wala naman ikakakaba. Dahil, anak naman nila ako, di ba? Ako ang kanilang petitioner. So, kailangan mo lang din i-familiarize yung parents mo doon sa mga paperworks na dala-dala nila. Kasi para alam nila kung ano yung bubunutin doon sa folder file nila pagka may hiningi yung employees doon sa US Embassy. Kaya, kailangan talagang i-review mo sila. Siyempre, ang ating mga magulang, mga senior na, siyempre, mga makakalimutin ng mga yan. Kaya, ang suggestion ko lang po sa kagaya kong nag-petition ng parents ay let's be very patient sa ating mga applicants. Siyempre, senior na sila. So, wag po nating wag pong uminit ang ulo natin. And let's be patient. Siyempre, hindi ganun kadaling mag-memorize. Ayun, pero yun, everyday na practice makes it perfect. Pagdating nila doon, magiging okay na.
And yun, they're gonna be confident enough pagka nagpunta na sila sa kanilang interview. Okay, so, syempre, kailangan dala-dala nila yung mga documents nila. I'm gonna go over with the documents kung paano ko inarrange yung documents ng parents ko. Syempre, hiwalay sila. So, kailangan kausapin ko yung nanay ko and then go over with her documents and then kausapin ko yung tatay ko and go over with his documents. Para pagdating doon sa interview ay sobrang ready na sila. And mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga documents, kung paano ko sila inayos. Tips ko lang no guys, i-familiarize nyo yung parents nyo dun sa mga forms na pinadala nyo, syempre. Yung mga forms na pinaprint ninyo. I-familiarize nyo para when they go to their interview, alam nila kung ano yung dudukutin nila sa folder. Like for example, the form na DS-260. Yung form na affidavit of support. Ayan, minsan hihingin yan. And the form na yung I-864A, yun yung parang member of household. Ayun. So, hihingin din yan. Siyempre, yung mga pinasa mo na W-2s, yung mga income tax return. So, kailangan ma-familiarize din talaga sila. Talagang, yung parents ko talaga, parang every other day, tumatawag ako sa kanila. Nire-review ko sila ng mga questions. Kahit na paulit-ulit, anong address ko, anong trabaho ko, anong position ko dito, gano'n na ako dito katagal. Anong position ko dito sa work, gaano na ako katagal dito sa work, when is the last time ako umuwi ng Pilipinas, when is the first time na tumuntong ako ng Amerika, gano'n na ako katagal ng Amerika, those questions. So, syempre pati yung mga supporting documents mo na ibibigay sa parents mo, they should be very familiarized. Syempre, your passport and of course, your certificate of naturalization. Not in order siya, pero ito yung pag-aayos ng documents na medyo mabilis for them, as in nakakatulong for them. Kaya kung gusto nyong tulungan yung parents ninyo, talagang ganito ang ayos na gawin nyo, kagaya ng ginawa ko. Natutunan ko lang din to sa GC kung nasaan kasali nga ako. And again, itong GC na to ay sobrang napaka-helpful. Kung hindi dahil sa GC na ito, talaga namang baka nagkaroon ako ng 221G at namomroblema pa ako hanggang ngayon. Okay, so yun nga, yung mga documents yung mga recent documents na kinuha ng parents ko, kailangan i-upload mo yon sa SIAC account nila. So, my mom and my dad, they have two separate SIAC account. Syempre, ano ba yung mga kailangan i-update? Kailangan up-to-date ang kanilang NBI 2024. Kailangan up-to-date ang kanilang marriage certificate. Kailangan up-to-date ang kanilang birth certificate. Siyempre, birth certificate ko din, kailangan updated. And also, kagaya ng sinabi ko kanina, they should have Senomar or application on marriage. Kasi talagang hahanapin yan when you go to US Embassy. And yun, kailangan din i-upload mo yan bago sila mag-interview. All those documents na updated na 2024 documents, like especially the civil documents, kailangan mong i-upload bago sila mag-interview. And make sure, kasi syempre may upload doon, make sure you hit submit button. Kasi,
pagka naka-upload lang, hindi yun marireceive nung sa SIAC or NVC. Siyempre, mas maganda the more na you're updated, the more na wala nang hahanapin pagdating dun sa window or pag in-screen na, siyempre, na-check na nila, everything is updated. So, yun lang din yung tips ko. Always check and always and i-check mo din, syempre, kung saan babagsak yung passport. Is it for pick-up? Is it for delivery? Ayun, i-check mo rin, i-update mo yung mga information na nilagay mo doon sa system, sa CGI portal. Kasi ako, ang ginawa ko is like, they're gonna pick up their passport sa LBC sa MOA. Ginawa ko lang yon instead of delivery kasi pagka delivery baka matagalan pa. So, pagka pick up baka days lang nasa kanila na. I'm hoping na days lang is nandun na sa kanila yung yung makuha na nila yung passport. So, yun lang ang aking mga tips. Sana nakatulong. And ayun. Ayan, bibigyan ka rin ng copy. How to upload documents into SIAC. Andyan ang step by step. From step 1 to step 3. Basta lagi mo lang tatandaan whenever you upload documents sa SIAC, always click submit button. Okay, so pag-usapan natin ang experience ng aking parents. So, when they went to US Embassy, July 3, ayun, 2024. Maaga sila doon, 5:30, nandun na sila. 6:30 ang kanilang appointment schedule. Syempre, mas maganda maaga ka, di ba? Para maaga ka ring matapos. So, nandun na sila, may pila daw, sabi ng parents ko. And, pagpasok nila doon sa US Embassy, ang unang hahanapin ay ang kanilang interview letter. And, hahanapin din ang kanilang passport at DS-260. So, this is the copy of appointment confirmation. Ipapakita mo yan upon entering the US Embassy. Nakalagay na rin dyan kung saan yung pick-up ng iyong document. And, sabi naman ng parents ko, hindi naman daw sila nahirapan doon sa loob ng US Embassy. Marami daw, sobrang dami daw na Pinoy na mababait na nag-a-assist sa loob ng US Embassy. Kaya, wag daw kayo mag-worry dahil sobrang mababait daw yung mga nag-a-assist sa embassy. And after that, first step ay dumaan din sila ng screening. So, sa kanilang screening, ang hiningi ay, I have a copy here. So, ayun nga, the paperworks. And then, the DS-260, the passport. And may mga screening questions na natinanong. So, anong pangalan nila? Anong birthday? And then, anong pangalan ng parents nila? So, yun. Yun yung sa window na to, ang kanilang personal screening. So, nangyari din ay dahil nga kasama yung 2x2 white background picture as requirements since may dala yung parents ko. But the thing is, yung dala ng parents ko ay ayaw, mahirap daw i-scan. So, kailangan ulit silang magpa-picture. At ito yung nagpatagal sa kanila. Kaya guys, if I were you, pagka nagpa-picture kayo for your visa na 2x2 white background, ayun, visa, passport size na picture, make sure na it's clear. Ganon. Hindi yung parang Polaroid ba yung yung paper niya, hindi yung ganon. Kailangan yung parang glossy. Ganon. Clear. Ayun. Para hindi na umulit yung parents nyo, kagaya nung nangyari sa parents ko. Make sure the picture is it's clear. And then after that, pumunta sila sa another window. Dun sa another window, it's their biometrics or fingerprints. So kinuha ang kanilang fingerprints.
And doon sa biometrics, may mga question din. Ayun. After nila dun sa biometrics nga pala, they went to another window and then another screening window. And tinanong naman about their civil documents. So, ayun, kinuha ang kanilang civil documents. Ano ba mga civil documents? Usually, it's the PSA, all the PSA na birth certificate, marriage certificate, and yung Senomar. Ito hindi madalas makikita natin sa mga requirements, pero dahil dun sa group na nasalihan ko, kailangan nyo pong kumuha ng Senomar/application of marriage. Kasi pagka Senomar, para yan sa single. Pero since yung parents ko ay matagal na silang kasal, ang i-issue sa kanila ng PSA ay ang advisory on marriage. So, itong advisory on marriage ay kumuha lang ang parents ko sa SM. Di ba may mga ano sa SM na doon tayo kumukuha ng mga PSA. Yun nga lang medyo matagal kasi kapag ka sa PSA ka mismo kumuha, mabilis yan, like 2 days, 3 days. Dito kasi sa SM sila kumuha, like it took them for, like it took a week bago nila makuha yung advisory of marriage. So, lagi nyo pong tatandaan na hindi po lahat nung nandoon ay maganda talaga na na knowledgeable din tayo, na nagre-research din tayo. Hindi kasama ito sa requirements, pero dahil nga sa sinalihan kong GC at nag-share sila ng mga experiences nila, yun nga, kailangan palang kumuha ng ganon, Senomar or application of marriage. Ayan. Ayun lang naman ang mga kinuha mostly. And then, may nag-ayos na sa kanila ng documents para i-ready na sila pagdating na dun sa last and final stage na interview, yung consul na yung makakausap nila. So, after nilang maibigay yung mga civil documents ng mga parents ko, ayan, may nag-ayos nga for them para dun sa last na. Bago nila makausap yung consul, ay another biometrics na naman, another fingerprinting na naman, and ayun. So, ang last ay interview with the consul. So, ito na ang exciting part ng kanilang interview. Ang last part ay makakausap nila yung consul. And ang sabi ng parents ko ay sobrang dali lang daw. And ang tinanong daw sa kanila ay, what's the name of your petitioner? And who is her co-petitioner? So, ayun. Siyempre, ako yung petitioner and co-petitioner ko is yung asawa ko. So, yun lang. So, yun lang yung tinanong ng consul sa aking mga parents. Kasi talaga namang sinabi ko talaga sa parents ko, maximum of yung interview nila, it's like, maximum na yung 4 minutes. And then, 2 minutes minimum. Kasi, ang itatanong lang naman, it's all about sa akin, my background. And, ayun. So, dalawa lang ang tinanong sa parents ko. Who is your petitioner? And who is your petitioner? And who is her co-petitioner? So, napakadali lang sagot. Chicken na chicken lang yan sa aking mga parents. And after that, congratulations! Your visa is now approved! So, ayun. Wala lang, happy lang. Actually, hindi talaga ako nakatulog. 2 hours lang siguro ang tulog ko dahil ang taas talaga ng anxiety ko. And now, I am so happy. I am so glad. At natapos na rin tong journey na to. Actually, hindi pa tapos kasi hindi ko pa sila kasama eh. 'Di ba? Kaya, matatapos lang ang journey na to talaga, ang petition na to, pag naisama ko na ang mga parents ko dito sa US.
Ayun, so, grabe ang journey ko na ito. Roller coaster, gaya ng lagi kong sinasabi. And, eventually, like, after 2 years of waiting, dahil 2 years ago, ko final ang petition ko, after 2 years of waiting, makakapunta na rin yung parents ko dito sa US. And, makikita na rin nila yung kalagayan ko dito sa US. And, ayun, I am so glad. I am so happy. Mixed emotions. Hindi ko alam kung maiiyak ba ako or ano ba. Pero masaya ako. Totoo lang. Kasi, the stress, the anxiety, it pays off. And, ayun, gusto ko lang magpasalamat sa mga taong nagdasal. So, yun, gusto ko lang magpasalamat sa mga tao na talagang tumulong sa akin all the way, tumulong sa amin ng parents ko all the way, this journey. Sobra-sobrang salamat. And, ayun, salamat sa aking asawa na, you know, sumuporta. Ayan. And, maraming salamat kay Cheryl. Ayan. Sobrang thank you kay Cheryl na talagang pagkakailangan magpa-print, andyan siya. And halos lahat actually, talagang sobrang nahihiya ako dito kay Cheryl kasi talagang naabala ko na talaga siya. Talagang lagi, all out yan sa akin, uuwi yan on time para mag-print ng paperworks ko. Ang dami-dami kong pinapaprint sa kanya, hindi po biro ang mga pinapaprint ko sa kanya na paperworks kasi 2 kopya every single time, syempre. And I am so thankful talaga kay Cheryl, talagang sobrang grabe, laki ng tulong niya dito. And of course, gusto ko rin magpasalamat kay Kuya Nilo and Ate Nona. Ayun, thank you so much. Syempre, si Kuya Nilo ang nagda-drive para sa aking mga parents going dun sa sa SLEC pa, sa mga appointments nila. Si Kuya Nilo ang nagda-drive. And syempre, with kay Ate Nona na kasama ng mom ko dun sa NBI Taft, dun sa Maine. Thank you so much. And gusto ko rin magpasalamat, of course, sa family nila Kuya Ernie. Ayan. Si Rachel, na siya yung nag-i-scan ng aking mga documents at nagsisend ng email sa akin para mai-upload ko. Gusto ko magpasalamat, ayan, sa family ni na Kuya Ernie, Ate Mel, AJ, and Rachel, na pinapahiram nila yung sasakyan nila kasi sometimes coding yung sasakyan namin. So, may mga lock talaga na hindi pwede kasi nga coding ang aming sasakyan at yung sasakyan nila ay pwede na mga mahiram. Kaya thank you so much. And sa lahat po nang nag-pray dito sa journey namin na to. Ayan, thank you sa mga prayer brigades nyo. Thank you so much. And of course, pinasasalamatan ko rin. I am so thankful with my parents. Kasi talagang alam ko napagod ko sila dito. Kasi, yun nga, pag-aayos ng mga documents and it truly pays off. Talaga, as in sobrang thankful ako sa parents ko. And, ayun. Kung meron man hindi ako nabanggit para mapasalamatan, ayun. Basta, thank you so much sa lahat-lahat. Sa lahat ng behind this, ayun, sa lahat ng nag-pray. Maraming salamat sa support. Thank you so much from dun sa una kong vlog hanggang sa ngayon. Hindi pa tapos ang vlog ko, guys. Meron pa. Hindi ko pa sila nakakasama dito. Ayun.
Maraming salamat po. And syempre, of course, ayan, again, yung GC, kung meron man akong ipagpapasalamat talaga dito sa GC. Talagang ang knowledge ko dito overflowing. Ang guidance ng GC, sobrang nagtutulungan. As in, wala akong masabi sa GC na to. Kaya kung ako sa inyo guys, nagpe-petition kayo, sumali kayo dito sa GC na to. Magpa-add kayo dito sa GC nila. Ilalagay ko ulit ang Facebook page ng GC na to para bukod sa akin ay matulungan din po kayo. Sobrang helpful ang GC na to. So, ayun, thank you so much. Ayun nga, dahil approve na ang visa ng aking parents and dapat umalis ang parents ko before September. Ayan. At dahil dyan, uuwi po ako ng Pilipinas para sunduin ko ang parents ko. So, Pilipinas, handa na ba kayo? So, ayun nga, tayo ay magdiwang. My gosh, talaga naman. Again, itatanong ko, Pilipinas, handa na ba kayo? So, ayun. Soon, very soon, ay uuwi po ako ng Pilipinas. Soon. So, ayun. Ang aking friends, families, relatives, magkita-kita tayo dyan sa Pinas. Soon. Thanks for watching. Please like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga vlogs. Sa aking mga friends and families, Team Elsie. I'll see you guys soon. Pinas.